Nais naming ipabatid sa lahat ang mga ikakasal. Joseph Mendoza General, nakatira sa Block 23, Lot 9, El Pueblo del Rio Subdivision, Mag-asawang Sapa, Santa Maria, Bulacan. Ikakasal kay Loris Tolentino Guillen, nakatira sa 47 Rivera Street, Tanyong, Malabon City. Ikakasal sa darating na April 11, 2026 sa parokya ng Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral. Marlo James Francisco Amon, nakatira sa 76 Burgos Street, Concepcion, Malabon City. Ikakasal kay Mary Joy Chan Risquid, nakatira sa 13 Malyari Street, San Agustin, Malabon City. Ikakasal sa darating na February 26, 2026 sa parokya ng Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception, Malabon City. Eder Abraham Estacio Dionisio, nakatira sa 22 Cadena de Amor, Barangay Wawa, Taguig City. Ikakasal kay Charlene Ann Guansing Cruz, nakatira sa 40 General Luna Street, San Agustin, Malabon City. Ikakasal sa darating na February 13, 2026 sa parokya ng Parish of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, Lemery, Batangas. Mga ikakasal sa ating parokya: Adrian Ambi Agbayani, nakatira sa Dulong Carnation Street, Malinta, Valenzuela City. Ikakasal kay Jeremy Arana Saraosos, nakatira sa Dulong Carnation Street, Malinta, Valenzuela City. Ikakasal sa darating na February 6, 2026. Andy Bedes Mislos, nakatira sa Block 6, Lot 4, Nasaka Sitio sa East, Catmon, Malabon City. Ikakasal kay Ana Rose de la Cruz de Luna, nakatira sa Block 6, Lot 4, Nasaka Sitio sa East, Catmon, Malabon City. Ikakasal sa darating na February 7, 2026. Vincent Canosa Navarro, nakatira sa New Antipolo Street, Tondo, Manila. Ikakasal kay Monique de la Cruz Discartin, nakatira sa New Antipolo Street, Tondo, Manila. Ikakasal sa darating na February 13, 2026. Crisanto Carillo Dianson Jr., nakatira sa 7A Luna Street, Concepcion, Malabon City. Ikakasal kay Ethel Balignasay Pedoteng, nakatira sa 7A Luna Street, Concepcion, Malabon City. Ikakasal sa darating na February 26, 2026. Anumang hadlang o tutol sa mga nasabing kasal, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng ating parokya. Isama natin sa misang ito ang sumusunod na intensyon para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Lucas Family, Limcayco Family, Lalim and Ramirez Family, Makatangay Family, Rodel Couture Shop, Davao City, Bruza Family, Rosalina Maglalang, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Catherine Claire T. Hobeliano Severo, Caroline Ann Hobelianos, Jocelyn Montes and Family, Ray Miniao and Family, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Ami C. Para sa natatanging kahilingan nina, Sonia Velasco, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Alfonso Luis P. Ortiz, Caroline Ann Villanos, para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Melody Yong Rios, Samson Trinidad, Hasmin Ara, Rowena Ramos, Sherwin Samson, Joshua Gabriel, para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Jesus Senmonina Lucas, Ricky Ligaspi, Benjamin Galauran, Martin and Anita Sejuco, Fedelino Sejuco, Joey Danofrata, Jose and Alicia Danofrata, Nina Gazar Robles,
Efren Castañeda, Paulina Lacson Sembrano, Nicholson S. Abileta, Benito Dailisan, Pilar Rufina Rodriguez Lucas, Leonardo R. Abileta, Denisa Barbon Makiling, Alicia Villanueva Cruz, Alex M. Agaw Sr., Norman F. Agaw, Bernie June T. Gallardo, Gloria T. Gallardo, Raymond Dameles, Salvador N. Esperanza Thomas, John Edwin Thomas, Robert Thomas, Jose Sunga, Angelo Thomas, Leonor Andres, Concepcion and Manuel Malaito, Gaudelia de Macali Lopez, Erlinda Villaflor Cruz, Pio Santos Gregorio, Roberto Martin, Norma Galpo Soltes, Ronald G. Rojas, Resurrection Villaflor, Janet Pongaban Talosig, Jericho Bersosa, Go Ching Po, Faustina Galasinaw, Nang Su Tri, N.C. Chi, Rosana Uy, Froilan Tagle, Ana Corita Tagle, Devon Ray Siglos, Adela N. Bevincio, Joel Santiago, Jose Santiago, Monina Tamayo, Carl Jose Pelo Santiago, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ikinagagalak namin ang inyong pagkikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon na may temang hangarin ni Jesus.
Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayong 3 linggo ng karaniwang panahon, ang linggo ng salita ng Diyos, or Sunday of the Word of God. Kasabay nito ang pagdiriwang din ng ating bansa ng National Bible Sunday. Ito yung mga mensahe at paanyaya, paalala para sa atin na matatagpuan ang kalooban ng Diyos, ang kanyang salita sa pamamagitan ng malalim at taimtim na pagdarasal ng banal na kasulatan, ang ating Biblia. Kaya naman hilingin natin sa misang ito na magkaroon tayo ng biyaya, kalakasan at kapayapaan na dasalin, gamitin ang ating Biblia sa pagdarasal at sa pagtuklas sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Puri ka namin, dinarangal ka namin. Asamba ka namin,
Bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos. Dalis ng kasalanan ng mundo, hawak ka sa amin, hawak ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lang ang amanan at ang pagtaas-taasan. Ikaw lang ang o Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga hintil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang
iingatan. Kaya naman, ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ipinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabing, kay Pedro ako. At may nagsabi pang, ako ay kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutang upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazareth naninirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman,
Sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Gaya nga ng pasimula ng ating misa, ngayong 3 linggo sa karaniwang panahon, pinagdiriwang ng simbahan ang Sunday of the Word of God. At sa ating pamahalaan, sa ating bansa, diniklara ang huling linggo ng Enero bilang National Bible Sunday. Paalala sa kahalagahan ng Sacred Scriptures ng Bible bilang bahagi ng salita ng Diyos. Okay? So malinaw sa ating mga Kristiyano, sa ating lahat, sana malinaw po, na kapag sinabi nating salita ng Diyos, hindi lamang ito patungkol sa Bible. Okay? Hindi lamang sa Bible matatagpuan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay unat sa lahat, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. The Word of God is Jesus Christ. And our faith in our Lord Jesus Christ is transmitted in 2 ways. First is the Holy Scriptures, and second is the living tradition. Ang buhay na tradisyon ng simbahan, ang naging sukatan kung paano nabuo ang banal na kasulatan. So yung Bible, hindi siya isang aklat na bumagsak sa langit at sinabi ng mga tao, ito ang Bible. No? Boom! Yan yung Bible. Completos recados. Ang Biblia na mayroon tayo mga kapatid ay dumaan sa mabusisi at malalim na pagsisiyasat upang pagsama-samahin ang mga aklat na siyang magpapalalim
at magpapatibay ng ating pananampalataya kay Jesus. Kaya nga sa araw na ito, Sunday of the Word of God, National Bible Sunday, kinikilala natin, mga kapatid, yung mga pagsusumikap na isalin sa iba't ibang lingwahe at wika ang ating banal na kasulatan. 100 years ago, no? Marahil marami sa atin o sa panahong iyon ang walang hindi pamilyar sa Biblia. Bakit? Dahil ang Bible ay nung mga panahong iyon ay nakasulat lamang sa Latin. Hindi pa ganun kauso yung translation. No? Kaya yung mga lolo't lola ninyo, tanongin nyo sila kung paano sila magsimba dati. Paano sila magsimba? Nagro-rosaryo lang. No? Ba't sila nagro-rosaryo? Wala sila maintindihan sa misa eh. Kasi nga, Latin, ang misa, ang binabasa, Latin, ang dinadasal, Latin. Oh. Ang gawin na lang, mag-rosaryo na lang. Pero sa makabagong panahon, hinihikayat na tayo na isalin sa iba't ibang wika ang banal na kasulatan. Halimbawa, ngayon sa ating ebanghelyo, may mga salita na tila ba hindi na natin masyadong ginagamit o hindi na pamilyar, lalong-lalo na sa mga kabataan. Dalawang salita ang matatagpuan natin sa ebanghelyo. Nariyan yung salitang mamamalakaya. Sabihin nyo nga, mamamalakaya. No? Hindi maalaala mo kaya, ha? No? Ano yung mamamalakaya? Tanong mo nga yung mga bata. Alam nyo ba yung mamamalakaya? Hindi nila alam yan. Yung isa, naghahayuma. Sabihin nyo nga, naghahayuma. Hindi nang gagayuma, ha? Ano yung naghahayuma? Ano yung nagmamamalakaya? Yung mamamalakaya, mangingisda. Yung naghahayuma, nag-aayos ng lambat. Dito sa lugar naman natin, sa urban setting, bihira lang tayo makakita ng mga totoong mangingisda. Diba? Kaya hindi natin masyadong ginagamit ang mga salitang ito. Kaya may mga translations na madaling maunawaan ang Bible. No? May mga Bible versions na kung saan pumupukaw sa mga ordinaryong Pilipino. Ang target audience ay mga ordinaryo at mga simpleng Pilipino na kung saan maririnig mo yung kasulatan sa Bible ay para bang ang may akda ay isang taga-kalsada lang. No? Dahil yung mga salita na maririnig mo ay hango sa usapan sa kalsada. Mga lingwaheng ginagamit pang araw-araw. No? Meron ng ganyang translation ng Bible. No? Ang tawag dyan, Pinoy version. No? Halong English, halong Tagalog. No? Maganda yun para pang-akit sa mga kabataan. No? Ito nga yung sample eh. Yan. New Testament, Pinoy version. Pag binasa mo yan, Taglish. No? Si Jesus ay nasa Lake Galilee. Yan ang mababasa mo. No? Para maakit yung mga kabataan. Para makita nila at maintindihan. Ano ba
ang laman ng mabuting balita, ng salita ng Diyos. Dahil mga kapatid, ang salita ng Diyos, una't sa lahat, ay isang paanyaya. Ang banal na kasulatan ay isang imbitasyon para sa ating lahat na makibahagi sa buhay ng Diyos. Ang Biblia ay paanyaya upang siyasatin, tignan natin ang ating buhay ayon sa buhay ng Diyos. Na yung mga bagay na nangyayari sa atin ay hindi malayo sa naging karanasan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang Biblia, una sa lahat, ay ginagamit hindi para mag-aral lamang. Ang Biblia ay ginagamit upang makapagdasal at makapagnilay. Kaya ngayong panahon, ng karaniwang panahon, ordinary time, ang mga maririnig nating ebanghelyo ay yung misyon ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pakikipagtagpo sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang kalagayan, iba't ibang karanasan, na kung minsan makaka-relate tayo. Halimbawa, ngayon ang ebanghelyo, ang pagtawag sa unang mga alagad. No? Marahil yung iba sa atin dito, iniisip, paano ba ako tinatawag ni Lord? May calling ba ako? Nakikita nyo sa ating ebanghelyo na yung tinawag ni Jesus, mga unang alagad ni Jesus, ay mga simpleng tao lamang din. Mga mangingisda. Kalaunan, tatawagin niya mga makasalanan. No? Actually, tinawag niya nga dito yung mga taong rebelde. No? Itong mga anak ni Zebedeo. No? Sons of thunder. Kung di ako nagkakamali. No? May mga tinawag siyang ganun. Iba't ibang antas, iba't ibang kamalayan, iba't ibang kalagayan. Ibig sabihin, nasaan ka man, mga kapatid, anuman ang katayuan mo ngayon, tinatawag ka ng Diyos. At saan tayo tinatawag ng Diyos? Makibahagi sa Kanyang buhay. Sipin mo itong mga alagad, yung unang mga alagad na tinawag ni Jesus. No? Malamang sa malamang, first time nilang nakita si Jesus. Pero bago nila makita si Jesus, marami na silang nalalaman kay Jesus. Siguro may hahalin tulad natin si Jesus sa isang, ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga vlogger. Di ba? Dami tayong napapanood ng mga vlogger. Dami tayong mga napapanood ng mga celebrities. Nakikita sa social media, sa cellphone, sa mga palabas. At nung makita nila si Jesus, na starstruck sila. Ito pala si Jesus. Ito pala yung sinusundan ko, pinagmamasdan ko. Ngayon, nasa harapan ko na.
Minsan ganun din tayo. No? We admire Jesus in a distance. No? Makita lang natin si Jesus, masaya na tayo. Pero higit pa ron, mga kapatid, ang paanyaya ni Jesus. Na si Jesus hindi lamang isang bagay o tao na ating pinagmamasdan. Ang paanyaya niya sa atin ay sundan at tularan ang kanyang buhay. Dahil sa pagsunod lamang natin, mga kapatid, mauunawaan ang kahulugan ng ating mga buhay. Hindi sapat na pagmasdan lang si Jesus. Hindi sapat na humanga lamang tayo kay Jesus. Ang paanyaya ni Jesus ay tularan at sundan siya sa buhay na ito. Kaya yung mga unang alagad, anong ginawa nila? Iniwan nila ang lahat. Iniwan ng mga mangingisdang ito ang kanilang lambat, ang kanilang bangka, ang kanilang pamilya. Minsan sa buhay natin, upang sundan si Jesus, may kailangan tayong bitawan. May kailangan tayong iwanan. Dahil ang pagsunod kay Jesus ay pagsunod sa kanyang kalooban. Na ang puso natin dapat ay ang naghahari ay ang ating Panginoon. At hindi mangyayari yon kung mayroong ibang naghahari o nagmamay-ari o nilalaman ang ating mga puso. Ang pagtawag ni Jesus hindi naman nangyayari overnight. Ngayon, nagsasalita ako, hindi naman bukas sasabihin nyo na, Father, magpapari ako. Father, magmamadre ako. Hindi. Ang tawag ng Diyos, mga kapatid, unti-unting lumalago. Ang paanyaya ni Jesus, unti-unting umuusbong. Tinanim na ng Diyos ang pagtawag niya sa inyo. Ngunit kung gusto mo itong lumago, kung gusto mong umusbong ang tawag ng Diyos, gamitin mo ang kanyang salita. Magdasal ka gamit ang banal na kasulatan. Makibahagi ka sa pagdiriwang ng banal na misa. Gawin mo ang mga bagay na ito at tiyak ko, nasaan ka man, anuman ang kalagayan mo, makatutugon ka sa tawag ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at pagluhog bilang isang bayang kanyang tinawag. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, religyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat at masigla sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pagkalooban nawa sila ng karunungan at kababaang loob upang matugunan ang laganap na kahirapan at malabanan ang katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagnanais tumugon sa tawag ni Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o religyoso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, patuloy nawa silang manalig sa napakagagaling na salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapagpahinga nawa sila sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ay ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lahat ng ito'y siyamot dalangin namin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-aalay. Magsiupo ang lahat.
natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron, San Pablo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Magkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bilang paggalang sa banal na Eukaristiya, kapag ito ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang na isubo agad natin ito upang maiwasan na ito ay mahulog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang palaala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa pagdiriwang ng National Bible Sunday at RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system, ang kabuoang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,290,689 pesos. Tayo po ay nagumpisa na ng pagbabayad at nawa patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito. Alay natin sa ating patron, San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron, San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Kwentong San Bartolome, ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinulungan at ginabayan ka ng mga panalangin ng ating patron, si San Bartolome? Kung meron po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumulat at ipaabot ito sa ating parish office. Available pa rin po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari niyo po itong ma-avail sa opisina ng parokya. Maaari na po ninyong dalhin ang inyong mga lumang palaspas sa ating simbahan. Ito ay bilang paghahanda natin para sa Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma, sa darating na February 18, 2026. Maaaring ibigay ang mga lumang palaspas sa ating mga sakristan mayor o sa opisina ng ating parokya. Ang pamunuan ng San Bartolome Catholic Cemetery ay magalang na nagpapaalala sa lahat ng may-ari ng unit sa Columbario, Mausoleo, Solo Niche at apartment na ang mga kontratang nag-expire ay isa sa ilalim sa exhumation at ililipat sa bone depository vault. Ang mga kinaukulang pamilya ay bibigyan ng 1 taon upang masaayos ang nasabing usapin pagkalipas ng itinakdang panahon, at kung hindi pa rin ito maaasikaso, ang mga labi ay ililipat sa common grave alinsunod sa umiiral na alituntunin ng sementeryo. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, naglingkod at nagsiganap sa ating banal na misa, sa mga naghandog po ng kanilang mga biyaya para sa ating mga pagawain, sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa pagsasaayos natin ng sound system, napakahalaga na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay may mainam at mahusay tayo na sound system. Kaya tayo nagpapasalamat sa inyong pakikibahagi sa pag-aayos natin ng sound system na ito, sa mga tumatangkilik din sa ating sambayanihan, mga iba't ibang proyekto at adhikain ng ating parokya, diocese at ng buong simbahan. Maraming salamat po. Naway maging mabunga, maayos, matiwasay ang inyong darating na linggo. Salamat din sa mga tumutok sa ating live streaming mass. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiuko kayo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di
nga pinawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang ating misa, isabuhay natin ang ating tinanggap. Salamat sa Diyos.